Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, nais ko lang po mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. And ito po ay libre, hindi po ako manghihingi sa inyo ng kahit anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Sabi po sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo chapter 4 verse 4, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi po ba yung iba sa atin galing trabaho, naghahanap buhay tayo kasi meron tayong pangangailangan physically. Kumakain tayo, nagbabayad tayo ng bills. Pero sabi dito sa banal na kasulatan, hindi lang tayo nabubuhay sa mga bagay na iyon. Tandaan po natin na meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Hindi lang po merong flesh ang isang tao, meron tayong espiritu at kaluluwa. Ngayon po, ang pagkain ng ating mga kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin nyo po, no, meron namang mga tao mayayaman sa material na bagay, nakakakain ng sapat, pero dumadating sa point na nawawalan sila ng pag-asa, nagkakaroon sila ng anxiety, ng depresyon, kasi po ang salita ng Diyos, ito yung pagkain ng ating mga espiritu at kaluluwa. Ito yung nagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa sa bawat nawawala ng pag-asa. Sabi rin po sa Lucas chapter 11 verse 28, sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Alam niyo po ba mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid, na we need the Lord Jesus at kailangan din po natin ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos, meron pong kapangyarihan na magbigay po ng pag-asa sa bawat nawawala ng pag-asa. Nagbibigay ng encouragement sa mga nadi-discourage, nagbibigay po ito ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay din po ang salita ng Diyos ng kaligtasan kung ito ay ating sampalatayanan. At alam niyo po ba na ang buhay natin sa mundong ito, kung tayo ay hiwalay sa Panginoong Hesukristo, walang kabuluhan ang ating mga buhay. Sabi po sa Juan chapter 15 verse 5, sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Tandaan po natin na yung buhay natin, yung lakas natin, lahat po yan galing sa Panginoon. Kaya po tayo nakakapagtrabaho, nakakapagnegosyo, nakakapag-aral ang mga estudyante, dahil yun sa buhay at kalakasang nagmumula sa Panginoon. Ang buhay natin galing sa Diyos at nararapat lamang po na ibigay din natin at ipagamit sa Diyos. And alam niyo po ba na ang dahilan kung bakit po may mga panalangin tayong hindi dinirinig ng Diyos ay dahil po sa mga kasalanang ginagawa natin. Yung mga kasalanan po na ginagawa natin sa isip man yan, salita man yan, gawa man yan, yan yung reason kung bakit tayo nahihiwalay sa Diyos, kaya hindi po natin makita ang pagkilos ng Diyos at hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Kung gusto po nating magkaroon ng direksyon ang ating buhay at gusto nating marinig ng Diyos ang ating mga panalangin, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Manumbalik tayo sa Kanya. Hanapin natin siya ng buong puso at ipagamit natin sa Kanya ang buhay natin hanggang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Mga kaibigan, life is short. Sabi sa Biblia, maiksi lang ang buhay at yan ay totoo. Nabubuhay lang tayo sa mundong ito. Sabi lang daw po. Yan, nabubuhay po tayo sa mundong ito ng ilang taon lang at pagkatapos namamatay tayo kasi we are appointed to die. Ibig sabihin, lahat ng may buhay, tayong mga buhay, tayo po ay nakatakdang mamatay. Kaya nga, alam nyo, bago po dumating yung kamatayan na yun sa buhay natin, ayusin na natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Ayusin na natin ang ating mga ginagawa sa harapan ng Diyos. No, talikuran na po natin yung mga masasama nating ginagawa. Mamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pagsisihan na natin ang mga kasalanang ginagawa natin para tayo po ay magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan niyo po ngayon sa buhay, lumapit kayo sa Panginoong Yesus.
meron tayo ngayon. Again po, ang buhay natin ay galing sa Diyos at dapat ipagamit din natin ito para sa Diyos. So nais ko lang po mag-pray. Pag-pray ko po yung biyahe natin at ang buhay ng bawat isa. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, marami pong salamat sa buhay, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. I pray, Lord, na yung mga taong nandito, Lord, ay buksan mo ang kanilang mga puso at isipan upang makilala kanila, Panginoon, at sila'y maglingkod sa inyo habang kami pa ay nabubuhay, malakas pa at nandito pa sa sanlibutan ito. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin na makarating kami ng safe and sound sa aming mga patutunguhan. And tunay nga, Lord, kung kami hiwalay sa iyo, ay wala po kaming magagawa. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang buhay